Hello everyone, my name is Celine Monica. On behalf of WonderCon Hotel and Resort Tours, I'd like to welcome you all to Isla. The bus ride to your hotel will take about 15 minutes. Right now, I'd like to take a minute to familiarize you with the area and discuss some brief safety precautions. Firstly, I ask that you remain seated until we reach our destination and that you not eat or drink while on the bus. Secondly, please realize that it is against the law to get drunk in public. Enjoy your vacation but do drink responsibly and do not drink and drive. Pwede mo lang bati ko sa mga tourist. I maintain my composure with a smile. We're going to be pulling up to the hotel and resort in just a few minutes. Please sit back and enjoy the view of the ocean on the left-hand side of the bus as we enter the island. I ask that you remain in your seats until we have come to a complete stop. Jay will be meeting us at the bus to help you with your bags. Please double check to make sure your bag has been taken off the bus. On behalf of Hotel and Resort Tours, have a wonderful vacation in Isla. And I hope to see you tomorrow at the information session. Nagpatuloy ako sa pagsasalita habang nakikinig naman sa akin ang mga dayuhan. At in fairness, magilo na nakikinig sa akin ang lahat at bahagya akong tinignan ng mga mukha nilang halatang excited. Nang makarating kami sa mismong resort na pinagtatrabahuhan ko, isa-isang nagsibabaan ng mga dayuhang turista sa bus na pagmamayari din ng resort. At nang nasa loob na kami ng resort, kaagad ako nagsalita ulit. I promise you're going to enjoy your stay here in La Isla, Hotel and Resort Tours. This is a beautiful, quiet island where you can relax, sit by the beach, enjoy great meals, and feel very safe. You can walk into the beach and enjoy or take a moonlit walk along shore. Isla Hotel and Resort is the place to go if you want to enjoy swimming in the ocean. Isang mabilisang offer na rin ang ginawa ko para mas lalo pang maganahan at mag-enjoy ang mga turista. Habang nakarap lang sa kanila sa plastered with my sweetest smile, ay na rin sa trabaho ko bilang tour guide ng Hotel and Resort, ginawa ko lang naaayon sa nakasanayan ko. Hotel and Resort offers a variety of special discounts depending on your travel plans. We have golf packages as well as guided whaleboat tours and finishing charters. There will be a short information session at 1 p.m. in the lobby of the hotel tomorrow where you can learn all about these offers. On behalf of Hotel and Resort Tours, have a wonderful vacation in Isla. I said with a smile and waved to the tourist. Sinanyasan ko rin ang receptionist ng hotel para asikasuhin ang mga turista. 2 taon na ako nagtatrabaho dito sa Hotel and Resort Tours bilang isang tourist guide. Mula nung napunta ako dito sa isla, napakalaki ng pinagbago ng buhay ko dito. Parang kahapon lang naalala ko pa noon, kahit malaki ang tiyan ko ay nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral. Kahit nahihirapan ako minsan kasi nga kailangan ko pang sumakay ng barge para lumuwas sa lungsod sa University of Cebu ko kasi pinagpatuloy ang pag-aaral. Naipagpatuloy ko ang aking pag-aaral at sa awa ng Diyos nakapagtapos naman ako sa tulong ng mga kumagkop sa akin. Kaya dito na rin napiling magtrabaho sa mismong isla na pagmamayari ng mga Mondragon kasi maganda ang benepisyo ng mga empleyado at malaki ang pasahod. Kilala ang sikat ng mga ito sa isla ng mga ari-arian nila, maliban lang sa chains of hotel sa buong bansa. Kilala ang Isla Mercedes na may napakagandang resort and hotel kaya maraming turista na dumadayo rito. Pagkatapos kong i-welcome ang lahat ng mga guest na mga turista, kaagad akong nagtungo sa opisina ko. Hi Lynn, tapos na trabaho mo? Tanong sa akin ni Jenna nang maabutan ko siyang mag-isa sa loob ng office at nakamudmod ang mukha sa computer. Oo Jenna, ikaw ba tapos na? Balik kong tanong sa kanya. Hindi pa eh. Ako kasi nakatoka sa mga reports ngayon. Pagod ang mukha nitong bahagyang umiti sa akin. Si Cara at Alex ang nasa information session ngayon. 4 kaming tourist guide at kada araw may kanya-kanya kaming schedule. May time na sa resort lang talaga ako nag-a-assist ng mga turista. Minsan nasa information session naman ako. Rotating schedule kaming 4. Ganun ba? Kumain ka na? Tanong ko sa kanya at umiling naman to bilang sagot. It's almost 12:30, Jenna. Tapusin ko lang to, Celine. Sabi kasi ni Mrs. Delma, urgent to. Darating daw kasi ang boss natin. Kaya napalingon ako kay Jenna na sinabi niya na darating ang boss namin. Sa loob kasi ng 3 years of me working here, hindi ko pa talaga nakikita ang boss namin. Although makailang beses na raw tong nagpapabalik-balik dito sa isla, but I did not get a chance to see our boss. Kailan daw? Kaagad na tanong ko kay Jenna.
She shrugged her shoulder before she answered. Bukas, sabi ni Mrs. Dilma. Alam mo, Lynn, ilang beses na yung amo nating dumadalaw dito, pero ni minsan di ko pa talaga nakikita yung boss natin eh. Nakakunot ang noon nito habang nagsasalita. Yeah, me too, I said. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, kagad akong umuwi. Nagpaalam pa ako kay Jenna kasi nag-overtime to para matapos ang report na ginagawa niya. Mauna na ako sa iyo, Jenna. Saad ko habang dinadampot ang bag ko. Bye! Ingat ka! Yeah, thanks! Habang naglalakad ako patungong exit, tumunog ang phone ko. Kagad kong tinignan kung may text ako galing kay Louis. From Louis. I'm at the gate with Alden. Napangiti ako saglit at binilasan ko na rin ang paglalakad palabas. Di na ako nag-reply pa at binalik ko na lang ang cellphone sa bag ko. Medyo malapit na rin naman ako sa gate. Mama? Kaagad na sigaw na maliit na boses habang tumatakbo papalapit sa akin. Oops! Careful anak! Kaagad dong nagpakarga sa akin and I kissed his small cheek. Mama, Tito, Louis brought me some new toy? Masayang sabi sa akin ng anak ko. Binilingan ko naman si Louis na kagad lumapit sa akin. Kinuha si Alden at kinarga. Napansin ko na nakaporma sila ng anak ko at mukhang galing sa pamamasyal dito. Come here, buddy. Saan kayo galing? Tanong ko kay Louis habang naglalakad kami papunta sa sasakyan niya. Sa park. Dumiretso na lang kami dito para sunduin ka. Sagot nito sa akin. Pinagbuksan muna nito ng pinto si Alden at pinaupo. Tsaka ako pinagbuksan sa my front seat. Sa house cuisine tayo diretso. Anito sa akin habang nagmamaneho. Ang tinutukoy ay ang restaurant na pagmamayari nito. Automotive engineer ang unang natapos na kurso ni Louis pero mas pinili nitong maging chief na naaayon na rin sa ikalawang kurso na natapos niya. Mas gusto kasi nito ang magluto, ito raw kasi ang passion niya. Kaya't meron tong sariling restaurant na siya mismo ang chief. At may branch na rin to sa Manila at ang pinsan nitong si Mayet ang namamahala doon. Mama, Lola Nanay is waiting already at Tito Louis Resto. I want to show her my new toy. Look, Mama, here. Sabi ng anak ko sabay pakita nito ng kanyang new toy na binili ni Louis. Kaya't dabaling ang tingin ko sa kanya. Nilitian ko naman to ng pagkatamis dahil sa nakikita kong kasiyahan sa mata ng anak ko. You spoiled him. Saad ko kay Louis. Tinignan naman ako ng huli, sandali, at binilik agad sa kalsadang tingin. That's my gift for him. Achiever siya sa classes niya. Saad nito kahit nang tignan ko ulit ang anak ko sa backseat, proud naman tong ngumiti sa akin. Talaga? Congratulations anak. Proud si mama sa'yo. Alam mo ba yon? Tumango naman ang anak kong nakangiti sa akin. Habang hawak ang pinagmamalaki nitong bagong toy na bigay ng tito niya. Kahit di ko minsan ihatid ang anak ko sa school niya, updated naman ako sa palaging pagdating sa ganap niya sa school. Si Nanay Laura ang palaging naghatid at nagbabantay dito. Kasi nga raw wala naman daw siyang ginagawa sa bahay. 4 na oras lang naman ang babantay niya kay Alden sa school nito. Primary pa lang kasi ang anak ko. Nahihiya na nga ako minsan kasi dapat ako ang gumagawa noon pero naiintindihan naman ako ni Nay Laura kasi kailangan ko rin naman na magtrabaho para sa anak ko. Ano meron ba't sa restaurant mo tayo kakain, Lewis? Tanong ko. Wala naman, tipid na sagot nito. Di naman masyadong malayo ang restaurant ito mula sa bahay namin kaya nagtataka ako. Siguro kasi mabibilang lang sa daliri ko ang pagkakataon na dito kami sa restaurant niya kumakain. Kapag kami important occasion lang at dito pinapabuksan sa publiko kapag may occasion sa pamilya niya. Hindi naman sa ayaw niya pero mas gusto kasi nitong si Lewis na sa bahay kami kumakain. Ito siguro yung tipo na masyadong private sa buhay niya. Kala ko pa nga dati mute ito eh. Pero nung nakasama ko sila ni Nanay, masiyahin pala tong tao. Nang makarating na kami sa restaurant niya, kita ko na agad si Nay Laura na naghihintay sa main door. It is 6:30 but they already closed. Di ko na hinintay pang pagbuksan ako ni Lewis. Ako na rin nagbukas para sa anak ko. Bumaba ka na anak. Miniwestra ko ang aking kamay para sana kargahin to pero umiling lang to sa akin. No mama, I'm a big boy already. Nakanguso to habang umiling sa akin. Nakataas naman ang isang kilay ko sa tinuran ng anak ko. Narinig ko na mahinang natawa si Lewis sa sinabi ng anak ko. Kanina lang nagpabuhat pa ito sa akin tapos ngayon umayaw na to kasi big boy na raw ako. Okay, saad ko na lamang habang inaalalayan itong bumaba na sasakyan. Alden,
Kaagad natawag ni Nay Laura at mabilis namang lumapit ang anak ko dito. Nakita ko pa ang pagmana ng anak ko. Nakasanay na kasi nito dahil tinuruan ko to. Mabilis namang natuto si Alden at di ko rin nakakalimutan ang magmano. Halika't kakain na tayo. Ano pong meron, Nay? Tanong ko kaagad kay nanay nang makalapit ako. Wala lang naman, Celine. Itong si Lewis ang nagaya na dito na lang daw tayo kakain. May bago atang recipe ipapatikim sa atin eh. Pero nang tinignan ko si Lewis, natawa lamang ito sa tinura ng ina niya. Let's eat na lang ho, Nay. Saad nito habang pinaghila kami ni nanay ng upuan. Katabi nito si Alden at ako at si nanay naman na magkatabi. I exclaimed with happiness when I saw the new recipe he made for us. Ganito kasi ito palagi kapag may bago siyang recipe. Kami agad ni nanay ang unang pinapatikim. Yeah, it's oyster chili con parmesan. Saad nito at matipid na ngumiti sa akin. Magana kaming kumakain ng anak ko, todo asikaso naman ni Lewis. Magana nitong kinakain at pinagluto kasi ito ni Lewis ng paborito nitong buttered chicken. Ang swerte naman ng anak ko sa kanila. Ano na lang kaya ang nangyari sa akin kung di sila ni Nanay Laura at ni Lewis ang kumupkup sa akin ng araw na lugmok ako. Pinagpapasalamat ko to sa may kapal sa araw-araw. I quickly got up when I saw the clock hanging in the wall. It's already 6 o'clock in the morning. I'm going to be late. Ang sabi pa naman kahapon ni manager namin before mag 7 sharp, dapat nandun na kami. Dumako ang tingin ko sa alarm clock. Sira na pala ito. Sa sobrang antok ko na kasi kagabi, hindi ko man lang napansin na sira nito nang iset ko pa. Mabilis naman ang kilos ko. I hurried to the bathroom and make a quick shower as quick as I can. I grabbed my uniform for today. Isang white polo shirt tucked inside in a pencil cut skirt, and I paired it with a black flat shoes. I brushed my shoulder-length straight brown hair while going downstairs to the kitchen. Kaagad kong nabutan si Alden na kumakain ng almusal kasama si nanay. Good morning, Mama. Nakangiting bati ng anak ko. I replied with a smile too. Morning, baby. Why didn't you wake up Mama early? Sabay halik sa pisngi niya at ginulo ko ang buhok nito. Nakanguso itong tumingin sa akin. Ayaw kasi nitong tinatawag ko siyang baby. At ayaw din itong ginugulo ang buhok niya. Napansin ko naka-school uniform na ito. His navy blue eyes quickly saddened while looking at me. I'm not a baby anymore, Mama. I'm a big boy now. Right, Lola Nay? At talagang humana pa ng kakampi. Napangiti naman ako nung kagad tumango si nanay sa kanya bilang pagsang-ayon. Sige na, kumain ka na ulit. Si Tito Lewis mo na maghahatid sa'yo sa school. Susunod na si Lola mamaya. May tatapusin lamang ako, ha? Mabilis namang tumango ang anak ko. Hindi ito nagpapasaway kay Nay Laura. Kaya magkakampi talaga silang dalawa. Tsaka bumaling sa akin si Nay Laura. Maupo ka na, Celine. Kumain ka na muna. Sabay abot sa akin ng bandihadong fried rice. Hindi talaga nagbago ang pakikitungo sa akin ni Nanay Laura kahit doon pa'y napakamaasikaso nito sa akin. At ngayon pati ang anak ko inaalagaan niya. Talagang itinuring niya pa akong parang turing niyang anak. Napakalaki ng utang na loob ko sa pamilyang to. Salamat, Nay. Pasensya na po at nalate ako ng gising. Nahihiya akong sabi. Ngunit, nganitian lang ako ni Nay Laura. At parang sinasabi na okay lang. Kagad akong natapos sa pagkain. At ganoon din si Alden dahil excited na ito. Si tito niya kasi ang maghahatid sa kanya sa school. Hindi po ba maaga ang alis ni Lewis na ipapuntang kabilang bayan? Tanong ko kay nanay habang naglalakad palabas bitbit ang bag ni Alden. Bukas na lang daw, may ka-business meeting pa raw siya ngayon eh. Sagot naman ito. Nakasunod to at hawak sa kamay si Alden. Tito Lewis? Tawag ng anak ko kay Lewis at kumalas sa pagkakayakap kay Nay Laura. At patakbong lumapit kay Lewis. Kakaparada pa lang ng sasakyan nito kaya dali-dali naman tong bumaba at mabilis kinaraga ang anak ko. Galing pa to sa restaurant niya talagang umuwi para ihatid si Alden. Nakakaya naman sa part niya na siyang ina pero mabibilang lang sa daliri ang paghatid niya kay Alden sa school nito. Ready, buddy? Habang pinanggigilan nitong halik-halika ng pisngi ng anak ko, dumako ang tingin nito sa akin. Kaya ngumiti ako bilang pagbati sa kanya. Lewis, anak, susunod na lang ako ha? Pakibantay na lang sandali si Alden doon, ha? Sabi ni Nanay Laura. At tumango naman na si Lewis. Pakis muna si Lola Nay Alden ha?
Antayin mo ko ha? Tumango naman ang anak ko at saka mabilis itong dinampian ng halik sa pisngi si Alden. Kinurot pa nitong bahagya ang pisngi ng anak ko na siyang kinanguso naman ito. Ouch! Lola Nay! Reklamo nito na hindi naman masakit pero tumawa lamang si Nay Laura at si Lewis sa inakto nito. Alis na po kami, Nay. Paalam ni Lewis sa ina. Sabay ka na. Ihahatid na kita sa resort. Paring nito sa akin habang karga-karga ang anak ko na mahigpit ding nakapulupot ang mga kamay sa leeg niya. Wag na, Lewis. Magta-tricycle na lang ako. Sabi ko habang alanganin akong ngumiti. No. Ihahatid na kita, Celine. He insisted with a final voice. The resort is not that far, so ihahatid kita. The whole ride is so silent. Inside his car while we make our way through the resort. Naihatid na namin si Alden sa school niya at babalikan lang to ni Lewis pagkatid sa akin. Pasulyap-sulyap ito sa direksyon ni Lewis at diretso lamang nakafocus ang tingin sa daan. He still have the strict aura plastered on his face. The same was in that day I met him at the hospital. But this very kind-hearted man, just like his mother, Nanay Laura, napakainit ng pagtanggap sa lalaki ng pamilya niya mula nang tumira na ako kasama nila. Kaya't napakaswerte ko at sila ang mga kumupkup sa akin at talagang napakabuti nila sa akin. Ano na lang kaya ang nangyari sa akin, sa amin ng anak ko noon? Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakabangon sa pagkakalugmok. Alam kong gwapo ako, Celine, he said in amusement when he caught me staring at him. Napailing ako and a small smile kept on my face. Yabang nito. Sabay hampas ko sa braso niya at umirap. Todong ngiti naman akong tumingin sa direksyon ko, tsaka binalik ang tingin sa daan. Nakatulala ka sa kagupuhan ko kanina. Aminin mo na kasi gwapong-gwapo ka sa akin. Assuming to. Natawa ako sa sinabi niya. Hindi kaya, naisip ko lang. Ano kaya naging buhay namin ni Alden ngayon kung hindi ako sumama sa inyo ni Nanay dito sa Isla Mercedes? You think I can raise Alden? Seryosong tanong pa ng boses nito, kaya't napatingin si Lewis sa akin at seryoso din ang mukha. Then, back to the road. You had been stressed and pained enough that time and you don't know what to do back then. Plus, you carry a child inside. That's why God helped you. Then maybe He used you to help you back. Then, so you'll not lose hope. Kaya may dahilan ng lahat, Celine. I still don't know the reason. Lewis, napabuntong hininga ko at binaling ko ang mukha sa gilid ng salamin na sasakyan. You've already knew, Lewis, said in a low voice. It was Alden. Siya ang lahat ng rason ko kung bakit nagpapatuloy ako sa buhay mo ngayon. He gave you light and direction. He made you smile. Even me and Nanay, He made us smile. Corinne? He is a gift. Gumuhit ang ngiti sa labi ko sa mga narinig kong sinabi nito. He is right. My son is a gift, my light and my direction that time. That is why I am here. I think I'm on the right track. Ang anak ko ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko sa nakalipas na 4 na taon. I have found a new family because of him. Naibsan ang pangulila ko sa pamilya ko dahil na rin sa tulong ni Lewis at ni Nanay Laura. Miss Valdez, ikaw ang naka-assign para itour sa bagong opisina niya ang boss natin. Imporma ng manager naming si Mr. Yano. Okay, Mr. Yano. Sad ko at bahagyang tumango dito bilang pagrespeto at pagsang-ayon. Nagpatayo kasi ang boss namin ng isang bagong gusali katabi na napakalaking hotel nito at yon ang magiging opisina nito. Nasa ikanin mapalapag ang office ito. First floor, second and third are for those who are assigned staffs. Nung huling na-check ko ang loob ng opisina, nagmistula tong isang buong bahay sa laki. Ayon na rin daw sa suggestion nito sa architect na siyang gumawa ng buong building. Lahat ng wailing ipurong gawa sa tinted glass. At meron tong private room sa loob ng opisina na gawa sa tinted glass ang wall. Kahapon pa raw dumating ang boss namin galing Manila, pero dumiretso daw muna to sa private house nito. Naging abala ang lahat sa kanilang trabaho. Inianda ko ng aking sarili. Inayos ang pagkakatayot ang suot kong uniforme, pati na ang namepin ko na nakasabit sa kaliwang bahagi ng damit ko. Tinignan ko kung nasa ayos ba ito. At nang masiguro kong presentable na ako, siya namang paghinto ng black Hummer sa main entrance ng building. Nakahilera ang mga staff sa gilid. Kaming 4 na mga tour guide na may nakatayo sa magkabilang gilid na ng pinto. Para i-welcome ang boss namin. Naramdaman ko pa ang mahinang pagsikos sa akin ni Jenna, kaya't napatin ako saglit sa kanya. Makikita ko na sa wakas ang big boss natin.